Dahil ang ating kapulisan, ang kasundaluhan, ay apektado rin sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Yung kanila pong pamilya, yung kanilang mga anak, apektado rin ang kinabukasan sa trilyong sistematikong korupsyon na nakita natin sa ating bayan. Kaya nga po kanina binanggit ko sa Senado at sa Kongreso, magkasama kami ni Benz. Alam niyo, ang Pangulong Duterte, ang isa sa ginawa niya sa kanyang pagkupo, dinoble ang sweldo ng mga pulis. Dinoble ang sweldo ng mga sundalo. Dinoble ang sweldo ng mga teachers o ng ating kaguruan. Tapos, ginawa po nila yung ating state colleges and universities libre. Kahit mahirap ka, basta may angking talino at sipag, libre ka. Yan ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po, hindi makalimutan ng taong bayan yung ginawa niya. Maging ang PhilHealth, pag mahirap ka, senior citizen, wala kang pera, wala kang pambayad, binabayaran na ng gobyerno para libre na kung ikaw ay may sakit. Kaya kanina nasa Kongreso kami, biglang-bigla, nagpalakpakan ang mga tao. Bakit? Nakuha na ang balita na nagpalit ng liderato dito sa Senado. Tinanong po kanina, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po ba wala nang impeachment? Panalo na tayo! Totoo po. Sa bilang ng mga senador, na mga kasama natin, nanindigan, hindi na matutuloy ang impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Patantayin po yan sa proseso. Kailangan pa rin gawin ng Senado ang trabaho nila. Pero sigurado na tayo na hindi makukuha ang numero na yung balak nila na wala silang kalaban, na walang Inday Sara sa 2028, hindi matutuloy dahil magiging kandidato at magiging presidente si Inday Sara sa 2028. Kaya lahat ng nagnakaw, lahat na nagkaroon ng flood control ghost project, lahat ng kumuha ng maleta, ang kasalanan ninyo hindi kay Inday Sara. Ang kasalanan ninyo ay sa taong bayan at dapat managot kayo. Ang pera at ang maleta isoli ninyo sa kaban ng bayan ng Republika ng Pilipinas. Duterte! 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 Yung pong panandaliang saya, biglang nagkagulo. Dahil nakita namin, inaresto. Nakita po natin, lumabas, si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo ho, 2 gabing nakaraan, nag-uusap kami sa ilang mga tao ni Senator Bato. Ako po talaga nagtataka kung bakit ingat na ingat si Senator Bato de la Rosa. Kung maaari, hindi pwedeng malaman. Kung maaari, paano bumiyahin ang hindi makikita. Nagtatanong at naghahanap ng paraan makarating ng Senado. Sa maraming panahon, matagal na panahon, pinagtatawanan, niyuyurakan, binibiro na masama si Senator De La Rosa. Duwag daw, takot daw, bakit hindi daw nagtatrabaho, bakit hindi nagpupunta ng Senado, meron daw sweldo, pero wala sa Senado. Pero ngayong araw, napatunayan na tama si Senator Bato de la Rosa. Ngayong araw, napatunayan na yung kanyang sinasabi, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang pagtatago ay totoo pala. Isipin nyo naman, ang Senado ay bahay na nila. Si De La Rosa, Bato de la Rosa ay isang senador. Isipin ninyo,
ipinasok sa loob, hinabol, gustong arestuhin, ni walang warrant of arrest na ipinakita. Yan na ba ang klase ng demokrasya na meron tayo? Na ang NBI, ang mga ahensya ng gobyerno, AMLA, ginamit kay Inday. Comelec, ginagamit sa mga kasama natin. Kailan lang kay Lian. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ginagamit para patahimikin ang lahat ng dumalaban at naninindigan laban sa korupsyon. Dalawa lang po ang pagkakaiba ng diktador at demokrasya. Dalawang bagay lang. Ang malayang pagsasalita ng bawat isa sa atin. Pag tinanggal ang karapatan na yan, na hindi na tayo makapagsalita, na tayo ay tinatakot at tayo ay pinipigilan, wala na po tayong demokrasya. At yan ang ipinaglalaban natin ngayong gabi. Ngayon lang po, tinawagan ko ang Senador Dante Marcoleta. Inaasahan ko na sana magsi-chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po dahil sa politika, dahil ang gusto lang natin ang katotohanan. Saan napunta ang pera? Ipatawag ang mga sangkot, huwag protektahan, huwag itago, at huwag pagtakpan ang sinuman para malaman natin ang nangyaring malawakan, organisado, at sistematikong korupsyon sa ating bayan. Importanteng malaman natin sino talaga ang pinuno nila? Sino ba talaga ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa? Si Bongbong Marcos! Sino? Bongbong Marcos! Putang ina, clown na lang yan ngayon eh! Huwag po kayong mag-alala dahil ang institusyon ng Senado ngayon ay lumalaban. Tama! Ang Korte Suprema ngayon ay lumalaban. Samahan natin! Samahan natin! Kaya po tayo dapat patuloy na manindigan. Kausap ko si Dante Marcoleta. Ang sabi ko sa kanya, mukhang umalis na ang mga NBI. Sabi niya, totoo ba? Sabi ko, napansin ko, mukhang naglabasan na sila. Ang katunayan na sabi ko sa kanya, sa galit ng tao, pinagpupukpok ang mga coaching na lumalabas. Kaya sabi ko, bago ka lumabas, tawagan mo ako, baka pati kotse mo mapukpok ng tao. Pero ang sabi ko kay Dante Marcoleta, ano ang gagawin namin? Ang sabi niya, kung maaaring makiusap, samahan niyo pa kami. Samahan niyo pa kami dahil hindi namin alam kung ano ang pag-iisip ng mga tao ng NBI na baka muling balikan sila at dakpin si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pagod na mga tao. Marami hindi pa kumakain. Marami kaming kasama. Kanina pa, nandoon sa Kongreso, sa init. Pero hanggang ngayon, lumalaban kami at naninindigan. Hanggang ngayon, patuloy at may lakas kami dahil naniniwala kami sa prinsipyo na aming pinaglalaban. Tama? Kaya mga kasama, sa gabi pong ito, magsama-sama pa rin po tayo. Hintayin po natin kung ano ang sasabihin ng ating mga kasama sa loob. At tayo po ngayon, aming mensahe kay Senator De La Rosa, manindigan ka, nandito kami. At sa ating pong Senado, sa liderato ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, manindigan ka, Senate President Cayetano, nandito kasama mo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas!